Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako po, malaking problema to mga kabibig. Iniwan na ni President Trump, nilaglag na, pinabayaan na ni President Trump ang Pilipinas. Wala na siyang pake kay BBM. Yes mga kabibig. Sabi ni Trump, kung gusto nyo ng gasolina, bumili kayo sa Amerika. Hala, yun ang grabing statement ni President Trump na kung saan ako. Yung pa-epek-epek ni BBM, yung gusto namin ang US, naku, wala na talaga BBM. Sabi ni Trump, kumuha kayo ng sariling nyong langis. Maghanap kayo ng pamaraan para makakuha kayo na yung sariling langis. Ito, kailangan ninyong matutong ipaglaban ang sarili nyo. Yan, sabi ni Trump. Dahil hindi lang laging nariyan ang Amerika para tumulong. Gaya ng hindi rin kayo tumulong sa amin. Naku po, halos wasak na ang Iran, tapos na ang pinakamahirap na bahagi. Kumuha na kayo na yung sariling langis. Yan, kabibig. Grabe. Kung gusto nyo, bumili kayo ng langis sa amin. Marami kaming langis dito. At number 2, build up some delayed carriage. Go to the strait. Just take it. Kung gusto nyo ng gasolina, pumunta kayo sa strait. Kumuha kayo doon. Nako yan, kabibi. Parang ang sakit naman to ka BBM. Parang wala nang pakialam si Trump sa'yo. Parang wala na. Ang Strait ng Hormuz ay isa sa pinakamahalagang ruta ng langis sa mundo, kung saan dumadaan ang tinatayang 20% ng global oil supply. Dahil dito, ang pagsasara nito ay nagdudulot ng matinding epekto sa presyo ng langis at ekonomiya sa buong mundo. Ang chika pa nga kabibig, hanggang June or April na lang ang langis ng Pilipinas. So paano ito solusyonan ni BBM? Parang wala nang pakialam si Trump sa Pilipinas. Sabi ni Trump, manghanap kayo ng langis. So wala lang kaming pakialam sa iyo, kasi kung magkaroon kami ng dito, kung ano man na sa amin, hindi man kayo tumulong sa amin. So ipakita yung kaya nyo. Bisaya pa, mag-iyahay na tagsulbad itong problema. Kung gusto niyo ng langis, bumili kayo sa amin. Magbebenta kami ng langis, hindi ito libre. Hindi ito bigay-bigay lang. Halak ka, parang kumusta na BBM? Pilipinas, hindi kayang tulungan ni Trump. Yan ang sinasabi na. Paano na to? Nilinaw ni Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi kayang tumulong ng Pilipinas sa pananawagan ni US President Donald Trump na magpadala ng warships upang i-escort ang mga oil tankers sa Strait of Hormuz. Mood at academic yun wala tayong capability mag-escort kasi wala talaga tayong kakayanan. Diba? So, ang ginawa ngayon mga kabibig, ang ginawa ni BBM ay nakipag-meeting sila sa Iran. Itong si Marcos Jr. admin, susubukang makiusap sa Iran kung pwede sanang dumaan sa Strait of Hormuz. So, it means, hindi na kakaibiganin ni BBM ang Amerika. Kakaibiganan na niya ang Iran. Hala. BBM admin, susubukang makiusap umano sa Iran para masiguro ang oil supply ng Pilipinas. Kumikilos na umano ang administrasyon ni Marcos Jr. upang tiyakin ang tuloy-tuloy na supply ng langis sa bansa sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East. Inatasan ng Pangulo ang Department of Foreign Affairs na makipag-ugnayan sa Iran para matiyak ang ligtas na pagdaan ng mga barkong may dalang langis papuntang Pilipinas sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang oil transit route sa mundo. Ayon kay Palace Press Officer UC Claire Castro, posibleng magkaroon ng direktang pagkipag-usap ang Pilipinas sa Iran hinggil sa usapin. Ito ang sabi ni Claire Castro, makipag-ugnayan na ang DFA sa Iran para talakayin ang ligtas na pagdaan ng Pilipinas bound oil vessel sa Strait of Hormuz. Yun nakabibig. Naku, paano? Ito naman ang komento ng mga netizen. Sasabihin na ng Iran, please deliver maleta to us, I will allow you. Paano ang sabihin ng Iran na palayain si Tatadigong at si BBM ay kulong sa dahig? Uy, pwede yan mangyari. Di ba?
Iran, Mr. Marcos, how many EDCA sites do you have again? Naku, yan na. Try it po, Mr. President, pero you need to go in Iran alone. Hala, what can he offer that Iran can't refuse? Yun na nga. Maleta, yun na nga, kabibig. Parang hindi pa ito sure. Pero ngayon, kabibig, ang PH officials, Iran ambassador meet on energy issues cooperation. So nag-meet na ang Iran ambassador at ang DFA, Philippine officials hinggil sa issue na ito. Sabi dito na kabibig, the Philippines is currently under a year-long national emergency, energy emergency. Tapos sabi dito na makipag deepen cooperation across all fronts, particularly energy cooperation. So kakausapin nila ang Iran na kung pwede padaanin yung mga oil tanker na iwan ko kabibig ko kung mag-success ba ito. Kasi knowing ang mga Iranian, ewan natin kabibig. Basta ang masakit dito kabibig, wala nang pakialam si Trump kay BBM. As in, closed deal. Ito, pagkatapos inaway-away ng US ang pinanggalingan ng Lana, lahat ng patuta sa kanya ngayon ay daraan sa krisis, pero di naman sila pwedeng umasa kay Uncle Sam nila. So tama ang strategy ni Lolo Digong, marunong makipaglaro ng bola. Alam niya ilagay sa safety ang kanyang nasasakupan. Yes, mga kabibig. Lumabas tuloy ang tunay na kulay ni Trump. Kaya pagdating sa alliance, huwag na tayo makipag-away sa kapitbahay natin. Iba kultura ng West sa East. Tandaan nyo yan. Tama bang sabihin niya yan? Ang silang gumawa ng gulo. Kaya isip-isip na mga leader natin. Nakabibig eh. Yun ang sinasabi natin. Sinubukan na ni Trump ang mga kaalyado niya kumaasahan. Tulungan natin ang ating sarili at magdasal. Paano na yan, Marcos? Wala na. How I wish buhay pa rin si President Marcos Sr. hindi magiging ganito ang ating bansa, sabi ng isang netizen. Ang lakas ng loob mong magsalita, Mr. Trump. Alam naman ng buong mundo na mayaman kayo sa nakaw ng gasolina. BBM nag-o-offer na si Uncle Sam sa kanila ka daw bumili ng oil. Marami daw sila. Nakamkam na ata nila ang oil sa Valenzuela. Yun kabibig ha. Yun na nga. Yan na ang karama ni BBM. Ngayon, iniwan na siya ni Trump. Paano ang Pilipinas ngayon? Di ba? Kasi iba ang ni Trump. Kailangan niyong matutong ipaglaban ang sarili niyo. Dahil hindi na laging nariyan ang Amerika para tumulong. Gaya ng hindi rin kayo tumulong sa amin. Naku. Nagkwenta na si Trump. Halos wasak na ang Iran. Tapos na ang pinakamahirap na bahagi. Kumuha na kayo ng inyong sariling langis. Maghanap kayo. Ay, ang sakit naman to Sobrang sakit naman tong sabi ni Trump, no? So yung mga alliances ni Trump, wala na. Yung mga ibang Asian countries na talagang lumuluhod kay Amerika, talagang feeling nila matutulungan sila ni Trump, wala na. Kumuha kayo na yung sariling langis. Huwag na kayong umasa sa Amerika na libre. Kung gusto nyo, bumili kayo ng langis sa amin. Ay, mautak din si Trump. For the economy, si Trump talaga. So, paano yan? Bibili tayo ng langis sa Amerika. Ang problema, makakadaan kaya papuntang Pilipinas, nandyan yung Strait of Hormuz. Doon pa lang, stop na, block na. Kaya ang gagawin ni BBM, no? Posible, bibili siya ng langis sa Amerika, kailangan niyang kausapin ang Iran na padaanin ito. Pero ang problema, kung papadaanin ba ito ng Iran, knowing ang mga langis na yan ay galing sa Amerika. So, ganun pa rin, we're just wasting our money or effort. So, dapat talaga makipagsundo ang Pilipinas sa Iran na hindi kami non-hostile kami. Ayaw namin ng gulo. Pero kung tanongin ng taga-Iran, ilan ba ang EDCA sites niyo dyan sa Pilipinas? Paano na yan? Anong sasagot? Isasagot ng mga Philippine officials? Baka sabihin lang, yung EDCA sites na yan, hindi yan sa Amerika. Mautak din yung mga taga-Iran. Diba? Tama talaga ang foreign policy ni Pangulong Duterte na huwag mong kalabanin. Kailangan maging friendly ka sa lahat. Hindi mo sila kaaway. Kasi in times of crisis like this, makakatulong talaga sila. Nung pandemic, diba ang China, marami silang pinadalang vaccine.
no, ng Sinovac. Ang China, sila yung unang tumulong sa Pilipinas para magkaroon ng vaccine. Ngayon naman, ang China, tutulong din sa Pilipinas. Oo. Pero ang problema, ang AFP yata, pinadududahan nila yung tulong ibibigay ng China sa Pilipinas. Ano na ako, no? Pero kung sa Amerika, hindi sila magdududa. Diba? Ay, iwan ko kabibig. Oy, ang gulo-gulo ng Pilipinas ngayon. Ang gulo-gulo ng mundo. Talagang hindi mo makikita ba there will be unity once and for all. Kasi lahat ng posibleng makikita nating solusyon, gulo talaga ang katapat. Oh, sample ito Sabi ni Trump, bumili kayo ng gasolina, haharangin ng Iran. Gulo na naman. Mayayari na naman ang Pilipinas. Ay nako, ewan ko. Paano susolusyonan ito ni Marcos? So yun lang kabibigang ating Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. BBM, mag-isip ka talaga doon kasi ito yung maging legasiya mo sa Pilipinas. Kung hindi mo masolusyonan itong crisis ngayon sa Pilipinas, yan ang tatatak sa iyong legasiya gaya ng mali-maletang korupsyon, pera, si tambalos-los, yung bangag-bangag video, at ano-ano pa. Yun ang palaging nasa isip at utak ng mga tao ngayon, lalo na itong krisis na to. Ito yung turning point sa iyong pagiging presidente, kung kaya mo bang lusutan lahat. Kasi so far, yung mga problemang napagdaanan mo, wala namang solusyon na nakikita namin, puro lang band-aid. Yung flood control projects, nasaan na? Yung ICI, nasaan na yung report? Meron na bang nilabas na report? Wala pa rin, 'di ba? Ay nako, nakulong na ba ang mga kurakot? Malapit na rin ang December ng 2026. Mag 1 year na yung mga promises mo na may makukulong sa Pasko. Ay, ewan ko kabibig. Ay, ewan ko. Ang gulo-gulo. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.